Good day, teachers, parents, and friends. Welcome to day 9 of our online evangelism. For our program, today a musical number will be given by Diana Malubay from Kinder 2. Then, children will be led by teacher Glenda Sarmiento, followed by health lecture from Sir Glenn Cayetano. And our message from God will be delivered by our principal, Ma'am Lily Balatas. Our program will run as mentioned. God bless everyone. Let us all bow our heads and let's pray. Lord, thank you for this day. Please make the participants to be good and make us to have all good signals. And please make the COVID to end soon. And in Jesus' name, amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's great joy of living when you know my Lord and Savior. There's great joy of living when you know Him as your friend. He will change your life completely, and with Him will always be joy unspeakable in life. Great Christ Jesus, Savior, Lord and King. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magandang hapon mga bata. Ang kwento ko ngayong hapon ay tungkol sa judgment o paghatol. Ayon sa Mateo 25, verse 31 to 46, ito ang sabi, darating ang anak ng tao sa kanyang kalwatian kasama ng mga banal na anghel. Kapag siya ay dumating, siya ay uupo sa trono ng kanyang kalwaltian. Titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa kanyang harapan. Ihihiwalay niya sila sa isa't isa katulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing. Itatalaga niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay. Ngunit ang mga kambing ay sa kanyang kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pang nang itatag ang sanlibutan. Ito ay sapagkat nagutom ako. Binigyan niyo ako ng makakain. Nauhaw ako
at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan. Sasagot naman ang mga matuwid sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at binigyan ng maiinom? Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa inyo? Sasagot ang hari sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin. Sasabihin niya roon sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ito ay sapagkat nagutom ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Nauhaw ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan, ngunit hindi ninyo ako pinatuloy. Ako ay naging hubad, ngunit hindi ninyo ako dinamitan. Nagkasakit ako at nabilanggo, ngunit hindi ninyo ako dinalaw. Sasagot din sila sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, o nauhaw, o naging taga-ibang bayan, o naging hubad, o bilanggo, hindi kami naglingkod sa inyo. Siya ay sasagot sa kanila na sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi ninyo ginawa para sa isa sa pinakamaliit na ito, hindi rin ninyo ito ginawa sa akin. Ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay sa buhay na walang hanggan. The time is come. The judgment must begin at the house of God. 1 Peter 4 verse 17. Bye. Mamuhay ng maluwalhati. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay mag-aaral ng inyo pong salita. Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan ito ng maayos at maisakabuhayan namin ito. Buksan niyo po ang ay mga puso't isipan upang sa ganun ay matanggap namin ang nais ninyong iparating na mensahe ngayong hapong ito. Salamat po sa pagdinig ng ay mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa masayang puso. Sabi po sa Kawikaan 17 verse 22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Hi, kumusta ka? Ano ang lagay ng puso mo? Masaya ba? O malungkot? Narito po ang mga tanong na atin pong sasagutin ngayon para po sa ating talakayan. Una, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng masayahing puso? Pangalawa, ano-ano ang nagagawa o naidudulot nito sa ating kalusugan? Pangatlo, ano ang mga kaparaanan sa pagkakaroon ng masayahing puso? Pang-apat, sino-sino ang mga tao sa Biblia ang nagkaroon ng positibong pananaw sa buhay?
Ayan po. Ano-ano ang nagagawa o naidudulot ng pagkakaroon ng masayahing puso sa ating kalusugan? Ayon po sa mga pananaliksik, malaki ang nagagawa ng pagkakaroon ng masayahing puso sa ating kalusugan. At hindi lamang sa ating kinakain ito nakadepende. Ang pagkakaroon ng masayahing puso o pagkatapos ng isang good hearty laughter ay, una, nai-ehersisyo nito ang ating baga o ang ating lungs. Pangalawa, isinasaayos ang daluyan ng ating paghinga. Pangatlo, pinatataas ang oxygen, hangin na pumapasok sa ating baga o lungs matapos ang isang good hearty laughter. Pang-apat, ang pulse rate at ang blood pressure ay pinabababa dahilan upang ang ating skeletal muscle ay ma-relax. Ayan po ang ating baga, ating puso at ang ating muscles. Ano ang mabuting kaparaanan sa pagkakaroon ng masayahing puso? Ayon po sa pag-aaral, isa sa mabuting kaparaanan ng pagkakaroon ng masayahing puso ay sa pamamagitan ng tinatawag na optimism. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon po sa Oxford English Dictionary, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kakayahang tingnan sa positibong bahagi ang isang bagay kahit na hindi ito ukol sa ninanais o resulta. Ang optimist po ang tawag sa taong nagtataglay ng katangian ito. Ito po yung mga tao na kahit na nakakaranas na ng matinding pagsubok sa buhay, ay nagagawa pa po nilang tumawa, ngumiti. Narito po ang mga tao sa Biblia na kahit po sila ay nakaranas ng napakatinding problema sa buhay, ay nasa positibong pananaw pa rin po sila at sila po ay nakakatawa pa. Una po dito ay si Habakuk. Mababasa po natin yan sa Habakuk 3 verses 17 up to 18. Ang sabi po dyan, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa kulungan. Ang sabi po sa 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ano po ang sabi ni Habakuk? I will rejoice in the Lord. Pangalawa pong tao sa Biblia na mayroong positibong pananaw sa buhay ay si David. Sabi po sa 1 Samuel 26 verse 10, at sinabi ni David, buhay ang Panginoon! Ang Panginoon ay siyang sasakit sa kaniya, o darating ang kaniyang kaarawan upang mamatay, o siya'y lulusong sa pagbabaka at mamatay. Si David, kahit na ginawa na siya ng maraming kasamaan nitong si Saul, siya ay hindi gumanti. Hindi na siya gumawa ng masama. Hindi na siya nagsalita ng masasama. At hindi na din siya nag-isip ng masama laban kay Saul. Bagkus, iginalang niya ang pagiging hari ni Saul. Ang sumunod po ay si Job. Alam naman po natin na si Job ay napakatindi ng problema na kanyang dinanas sa buhay. Yan po ay mababasa natin sa Job 19 verses 25 to 26. Ang sabi diyan, ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya ay tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Despite doon sa mga masasamang sakit ni Job, both emotionally, physically, financially, relationally, sabi niya, I know that my Redeemer lives. Positive pa rin ang outlook sa buhay niya. At ang sumunod po na tao sa Biblia na may positibong pananaw sa buhay kahit na nakakaranas na ng matinding pagsubok ay itong si Pablo at si Silas. Sabi po sa mga gawa 16 verse 25,
Datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangit at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. Alam po natin na ang karanasan nila si Paul at Silas, sila ay pinagpapapalo at sila ay inilagay sa kulungan. Inilagay rin sila sa loob, sa pinakadulo ng kulungan. In the middle of the night, ayon po sa kasulatan, they were singing praises to the Lord. Mga kaibigan ko, eto, napapanahon, tayo po ay nasa panahon ng pandemya o yung tinatawag nating COVID-19 virus. Marahil ang iba sa atin ay nawalan ng trabaho, nawalan ng mga negosyo, o kaya naman bumaba ang kita sa kanilang negosyo. Maaaring ang isa sa ating kapamilya ay nagkasakit at namatay dahil sa COVID. So, in spite ng mga mahirap na pangyayari sa buhay natin, sabi po sa ating pag-aaral, stay positive. Mamuhay ng maluwalhati. Mamuhay ng masaya. Good vibes lagi dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we have man. Oh, what needles pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Having trials and temptations, is there trouble anywhere? Jesus, Savior, is our refuge. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? God, ready with a lot of care. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Earth and Savior, you have promised all our burdens you will bear. May we ever, Lord, be bringing all to you alone is prayer. Soon in glory bright and loud, and face to face will be our prayer. Joyful praise and earnest worship will be ours, approaching there. Isang mapagpalang hapon ang bati ko po sa inyong lahat.
Ako'y nagpapasalamat pagkat sa oras na ito ay muli tayong magkakasama-sama upang matunghayan ang isang pag-aaral. Binabati ko po kayong lahat sa mataganyang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa hapong ito ay meron na naman tayong kapanapanabik na pag-aaral na alam ko po sa tulong ng banal na Espiritu ay ating maunawaan ang panahong darating at mga pangyayari sa kasalukuyan sa pagharap o pagsusulit sa harapan ng Panginoong Diyos. Subalit, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. O dakilang Ama, purihin ka sa oras na ito. Pagkat kami ay binayaan niyo ng magandang panahon upang makapag-aral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami at tutuon ang aming isipan sa mga bagay na katanggap-tanggap sa iyo. Sa paksa na aming pag-aaralan, nawa ang banal na Espiritu ang manguna sa oras na ito. Ipagpatawad mo po ang aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa po na ating pag-aaralan ay ang paghuhukom. Naranasan niyo na po ba ang humarap sa hukom? Ang banal na kasulatan ay hayag sa katotohanan sa mga panahong darating at iyan ay ang pangyayaring paghuhukom sa sangkatauhan. Marahil mayroon kayong tanong na kung ano ang paghuhukom na binabanggit ng Biblia. Tunghayan po natin. Malaki ang pagkakaiba kung ikukumpara natin ang hukuman sa langit at hukuman sa lupa. Sa hukuman ng Diyos ay iba sa hukuman sa lupa. Pagkat sa lupa, may pangyayari na ang walang kasalanan ay hahatulan at nakukulong sa kadahilan ng nagkakamali ang judge. Maari nating sabihin na ang judge o hukom ay di perfect. Kasi nga po, di naman niya nakita ang pangyayari. Bumabase lamang siya sa mga testigo at ebidensya na ipinipresenta sa korte. Kadalasan, na ipapanalo di umano ang kaso, depende po yan sa husay ng abogado. At may pangyayari pa nga na nababaliktad ang salaysay o pangyayari, tuloy, na absuelto ang may sala, na sana siya na may sala ay magawaran ng hatol na kaparusahan. Subalit, sa hukuman ng Diyos ay nadeklara na ang lahat ng tao ay makasalanan. Walang matuwid sa atin. Wala kahit isa. Kung gayon, ano ang aasahan natin? Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sapagkat lahat tayo ay kailangang mahayag sa harapan ni Kristo. Kaya walang tao ang di haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Atin pong ipagsusulit pagdating ng panahon, pagdating ng paghuhukom. Sabi diyan, kung ginawa nating mabuti o masama,
ipipresenta sa hukuman ng Panginoon. Sino ang tatayong abogado natin? Yan ay walang iba, kundi si Jesucristo. Ano ang ipagsusulit natin sa araw ng paghuhukom? Sinasabi sa Matthew 12:36, "At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom." Maliwanag ano po? Yun po palang salita ay ipagsusulit natin sa Kanya. Kaya tayo po ay dapat nag-iingat sa ating mga sinasabi. Yang ating bibig ay pwedeng makasira ng pagkatao na kapag may lumabas dyan at naging kapahamakan ng ating kapwa-tao, ay ipagsusulit natin yan sa harapan ng Panginoon. Di po ba ang sinasabi ng ating bibig ay nagmumula sa ating iniisip? At kung ano ang laman ng ating puso ay naibubulalas din sa pananalita? Kung kaya't kailangan na bantayan ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Marahil may tatanong nyo, saan nakatala ang detalye ng ating buhay? Nakatala ba ang lahat ng ating ginagawa? Opo. Basahin po natin ang sulat ni Daniel 7:10. Ang sabi po ay ganito: "Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung-libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan." Nakita niyo po ang paglalarawan dito. Nalalabas at uupo bilang hukom napakaraming witness o saksi. At ang sabi sa panahon ng paghuhukom, ang mga tao ay haharap sa hukuman ng Diyos at merong mga aklat na bubuksan. Tanong, ano-anong mga aklat ang bubuksan? At ano ang mga nakatala sa mga aklat na iyon? Kaibigan, sa mga aklat na binabanggit, ay diyan ibabase kung ano ang ihahatol sa atin. Tingnan po natin kung anong mga aklat ang nasa langit, na ang mga anghel mismo ang tagapagtala dito. Unang aklat, ang tawag po dito ay aklat ng buhay. Mabasa po natin sa Apokalipsis 21:27. Ganito po ang sabi: "At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang sa mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero." Ano pong aklat ang binabanggit? Aklat ng buhay. At ang sabi, hindi papasok doon sa anumang kaparaanan, anumang bagay na karumal-dumal. Kung kaya nga po, may pag-aaral tayo na huwag nating lalagyan ng maruming bagay ang ating pagkatao. Yung mga may bisyo, di tatanggapin sa langit. Yung mga di katanggap-tanggap na bagay na isinisilid sa katawan, yan ay karumal-dumal sa Panginoon. May tatanong niyo marahil, paano naman maisusulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Maganda pong katanungan yan. Maisusulat ang pangalan sa aklat ng buhay
kapag tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Yan po ay natalakay na natin at maliwanag na po sa atin ng doon itatala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa panahon na tanggapin mo si Kristo. At sa aklat ng buhay, mga kaibigan, magulang, nandoon ang pangalan ng maliligtas. Mga pangalan na tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, doon masusupungan. Pag wala doon, sorry po, di makakasama sa pagliligtas. Yan ang unang aklat ng buhay. Ano naman ang pangalawang aklat? Malakias 3:16. Pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala. Isang aklat na tinatawag na aklat ng alaala. Kaibigan, sa aklat ng alaala ay doon naman itinatala ang lahat ng ginawa ng tao, kung ito man ay mabuti o masama. Sa pagkabata mo, ang iyong ginawang mabuti at masama ay nakarecord doon. Nakatala kung ikaw man ay dating masama at nagbago at tinanggap si Kristo, nakatala doon. Nakatala doon kung dating mabuti ka at natukso sa gawa ng sanlibutan. Nakatala doon. Nakatala ang petsa at kung anong aksyon ang ginawa sakaling nagsisi kung nagkamali. Yan po ay nakatala sa aklat ng alaala. Ang sumunod na aklat, ito po ay tinatawag na aklat ng kasalanan. Ayon po sa Jeremias 2:22, sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. Ano po ang sabi? Kahit anong ligo, sabon ang gawin natin, natatala ang kasamaan ng tao sa harapan ng Panginoon. Kung kaya po nakapangyayari ang paglilinis sa pamamagitan ng pagkilala sa dugo ni Kristo na siyang naglinis ng ating kasalanan. At dahil diyan, tatanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas at susunod ka sa mga tagubilin niya. Ang ating kasalanan ay nakarecord, nakatala ang kasamaan, sabi ng Panginoon. So pag di ka nagbago, di mo tinanggap ang Panginoon, nanatili ka sa buhay mo, mananatili patuloy ang pangalan mo sa aklat ng kasalanan. Sa ibang termino, tinatawag na aklat ng kamatayan. Bakit? Nandoon ang mga tao na nanatili sa kasamaan. Ang tatlong aklat ay ano po? Aklat ng buhay o the book of life, aklat ng alaala, book of remembrance, at ang aklat ng kasalanan o kamatayan, book of death. Yan po ang mga aklat na sinasabi ni Daniel na darating ang panahon, mabubuksan ang mga aklat. Ito ang judgment o paghuhukom na ginagawa o mangyayari sa lahat ng mga tao. Ano ang pagbabasihan ng paghuhukom? Ayon po sa Santiago 2:12, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ibig sabihin, ang isa sa pagbabatayan kung nagkasala ka o hindi ay ang 10 utos
Kaya mahalaga po ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yang mga aklat na nabanggit ay nakalantad na. Kung kaya ngayon pa lamang ay nire-record na ang ating mga ginagawa, mabuti man ito o masama sa paningin ng Diyos, sa araw-araw ng ating buhay. Ibig po palang sabihin, under investigation tayo sa panahon na ito. Kaya po dapat sa araw-araw nating ginagawa, kasama natin ang ating abogado na si Jesucristo. Pag tayo ay nagkakasala, siya ang ating tagapagtanggol sa kasalanan nating nagawa. Pag wala ang Panginoon sa ating buhay, sigurado, wala tayong tagapagtanggol. Kaya mga kaibigan, naisin natin na tanggapin si Kristo sa ating buhay. Nang sa gayon, mayroon tayong tagapagtanggol sa kaliman tayo ay natutukso ng away at maililigtas tayo sa bingit ng kamatayan. Pinipigilan tayo ng kaaway na kilalanin si Jesus at tanggapin sa buhay pagkat gusto niya na makasama tayo sa gagawing paghatol sa Kanya. Pagkat may sinasabi sa Apokalipsis 12:10, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos, araw at gabi. May tagasumbong. Sa aklat ng alaala, di po ba doon lahat nakatala ang ating mga ginagawa, mabuti o masama man? Isusumbong ni Satanas yun. Marahil napansin niya na ang dating taong masama na kasama na niya, marahil ay nagbago at sumunod sa Panginoon. Ayaw niyang pumayag. Wala siyang gagawin kundi ang isumbong ang masamang ginawa ng taong ito. Subalit wala siyang magagawa sa kalit ng taong sinusumbong niya, ay napatawad na ng Panginoon. Dahil dito, ang taong pinatawad at kinalala ang ginawang kapatawaran sa kanya, ay lumakad ng tapat at yun ay nakarecord, nakatala sa aklat ng alaala at nakatala din sa aklat ng buhay. Ang ginawang kapatawaran, walang magagawa sa Satanas. Kung kaya nga po, sang-ayon po sa Apokalipsis 3:5, ang magtagumpay ay darantan gayon ng mga mawaputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Yung tao na magtatagumpay ay bibigyan ng puting damit ng katwiran ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kahinaan man na natitikman ng tao ay bibigyan siya ng lakas ng loob upang ito'y mapagtagumpayan. Di na siya gagawa ng dati niyang ginagawang kasalanan. Maganda nito kailanman, di mapapawi ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Naway mapa sa atin ang mga bagay na ito. Ano pa po ang ilang pasubali sa atin? Dito po sa unang Juan 2:1, sinasabi po ay ganito. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Napakainam pong marinig ang isang pangako na ibinigay sa atin ng araling ito upang huwag na tayong magkasala pa. At kung magkagayon man ay mayroon tayong tagapamagitan sa Ama. Yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. At sakaling siya ay mahayag sa alapaap ng langit, sang-ayon po sa Apokalipsis 22:12. Narito,
ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Bibigyang kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang iyong pangalan ay darating sa paghukom. Sa isa sa mga araw na ito, kung ang buhay mo'y ilalagay sa timbangan, gaano ang timbang nito? Naway mahayag ang iyong talaan araw-araw na nabubuhay para kay Jesus at mapagsisihan ang mga kasalanang nagawa upang ito ay matakpan ng dugo ni Jesus. Kaibigan, magulang, matapos mong marinig ang mensahe ng Diyos sa oras na ito, ano ang iyong tugon? Naway makilala natin siya ng lubusan na siya ang ating tagapagtanggol sa kanyang kaaway na si Satanas. Dalangin ko na tanggapin mo si Kristo bilang personal mong tagapagligtas. Nang sa gayon, manahin ang ipinangakong buhay na walang kamatayan. Pagkat sinasabi niya sa Apokalipsis 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo. Kaibigan, magagawa mo bang papasukin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay? Nang magkagayon siya'y hahapong kasalo. Pagpalain tayo sa hapon hanggang sa muli. Magandang hapon. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's great joy of living when you know my Lord and Savior. There's great joy of living when you know Him as your friend. He will change your life completely, and with Him will always be joy unspeakable in life. Great Christ Jesus, Savior, Lord and King. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nagbibigay ng pagkaunawa sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Kami po ay nagpapasalamat pagkat may katotohanan kaming natunghayan sa oras na ito. Katotohanang maaari naming ikaligtas. Nawa po masumpungan ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalangin namin
na kami bilang iyong tinuturing na mga anak ay magpatuloy na lumakad na kasama. Patuloy na ang banal na Espiritu ang mangusap sa aming mga bibig upang maibuka namin ang mga salita na ayon sa inyong pansinig. Tatakan mo sa aming puso at isip na sa araw-araw naming paggawa ay tama sa iyo ang ating gawin. At kung sakaling kami ay magkamali, kami po ay iyong patawarin. Salamat sa pagdinig ng aming mga kapitid. Sampalatayanan namin na ito ay aming ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.